ng isang komunista, ng isang tao na NPA, ng isang tao na komunista. Kapag galit siya sa Amerika, sigurado NPA yan, sigurado communist yan. Tingnan niyo si Franz Castro. Katulad kay Sara Duterte. Magkapareho po si Franz Castro at si Sara Duterte, magkapareho. Galit sa Amerika. Yung si Gabriela, yung sa Gabriela, kasama lagi ni Franz Castro sa Bayan Muna, galit na galit yan sa Amerika. Sina Nery Colmenares, galit yan sa Amerika. Magkakapareho yan sila. Iisa ang dugo niyan, ni na Sara Duterte. Ni na Franz Castro, iisa ang mga dugo niyan, mga kaibigan. Yan po, kapag galit sa Amerika, sigurado, komunista. Leftist sigurado. Yan po ang katotohanan. Kaya po galit na galit si Sara Duterte sa Amerika dahil siya po ay komunista. Siya po ay leftist. At malamang baka NPA pa. Kasi may mga baril yan eh. Maraming baril yan eh. Baka umakyat yan sa bundok dati. Diba? Hindi natin alam. Hindi naman natin alam yung buhay ni Sara eh. Lumabas lang siya nung panahon lang nung naging siya. Tumakbo as vice presidente ni PBBM. Hindi naman natin kilala yan eh. Nasa Davao lang yan eh. Mayor lang yan eh. Malay ba natin kung anong ginawa niya nung kabataan niya? Baka umakyat siya ng bundok at naging NPA. Kasi bakit galit na galit siya sa Amerika? Tandaan nyo yan guys ha. Ang galit sa Amerika, sigurado komunista, NPA. Yun lang yun. At ang gusto lang ay ang China. Sigurado komunista yan at NPA. Sigurado yan mga kaibigan, 100%. No? 100% yan. So, yung problema natin, sa isang panayam, sa Melbourne, Australia, sinabi ni Sara Duterte, yung problema natin sa West Philippine Sea do not make up our entire relation with China. Therefore, there's no reason for you to lean towards the US. You have to always stay in the middle because you are not part of the bigger conflict. Hindi tayo ito ha, itama natin si Sara. Itama natin, no? Yung pagkiling natin sa Amerika, yun ay sa part ng kanilang paninindigan sa pagkampi sa atin pagdating sa West Philippine Sea. Doon tayo kumikiling sa Amerika. Pero yung mga ginagawa nila na iba, pakikipagyera sa ganitong bansa, wala tayo doon. Kasi tayo ay mga peace-loving country tayo. At ayaw natin ng gulo. Pero yung ginagawa nila dito sa atin na pagkampi, syempre doon tayo kumikiling. Yung kanilang pagkampi sa ating interes. Kasi ang interes ng Pilipinas ay interes din ng buong mundo. Ang interes ng China ay para lang sa China. Ang interes ng China ay para lang sa kapakanan ng China at ng mga Duterte. Ang interes naman ng Pilipinas at ng Pangulong BBM ay para sa interes ng buong mundo. Bakit? Kasi kapag napangalagaan natin ang West Philippine Sea at hindi ito tuluyang nasakop ng China at ang South China Sea, kapag hindi yan tuluyang nasakop ng China, mananatili ang malaya freedom of navigation, mananatili ang freedom of navigation na dapat na nai-enjoy ng buong mundo at mananatili ang kalakalan nakakadaan ng iba-ibang mga bansa diyan para mangalakal, para pumunta sa iba-ibang mga bansa para dalhin ang kanilang mga kalakal. Kaya ang tagumpay natin sa West Philippine Sea ay tagumpay ng buong mundo. Pero kung ang China ang magtagumpay dyan, alam niyo ba ang gagawin ng China? Haharangan nila yan. Wala nang makakadaan dyan. Wala nang freedom of navigation. At mahihirapan na
ang iba-ibang mga bansa para dalhin ang kani-kanilang mga kalakal sa iba-ibang mga panig ng daigdig. Kasi yan po yung daanan eh. Daanan po yan. Dumadaan po yan almost 70% ng mga kalakal sa buong mundo. At ang gusto po ng China, makontrol nila yan. So pag nakontrol nila yan, yung South China Sea, na kung saan nandun yung West Philippine Sea, pag nakontrol nila yan, mga kaibigan, haharangan nila yan at hindi na nila padaanin yung mga iba-ibang mga bansa, iba-ibang mga barko ng iba-ibang bansa. At ang mangyayari po, makokontrol ng China ang ekonomiya ng buong daigdig. At once na nakontrol mo ang ekonomiya ng buong daigdig, at pati na rin ang military. Kasi sila yung sila yung magiging powerful dahil kontrolado na nila tapos madadagdagan pa, dadagdagan pa nila ang pagpapatayo ng mga military bases. So ibig sabihin sila na ang pinaka-powerful sa buong mundo. At kapag nangyari yan, i-indoctrinate na nila ang buong mundo. Gagawin na nilang komunista. Para lahat na communist, tapos sila ang pinaka-leader ng China. Tapos lahat na lang sunod-sunuran sa kanila. Yan po ang aim ng China. Yan po ang tumatakbo sa isipan ni Xi Jinping na hindi sinasabi ng mga Duterte. Yan po mga kaibigan ang plano. Sino lang yung makikinabang? Siyempre yung kanilang mga alay. Dutertes. Sino pa? Kim Jong-un. Yan po yung mga kaibigan, yung mga alay. Sino pa? Si Putin. Sila yan. Mga leader. Kim Jong-un, Putin, Dutertes. Yan po mga makikinabang. Pero tayo mga Pilipino na ayaw ng communist, wala tayong magagawa. Magiging tuta, magiging sunod-sunuran na lang tayo sa komunista. Gusto niyo ba yon? Ako, ayoko mabuhay na maging komunista. Unang-una, ang komunista, walang Diyos. Ipipersecute kayo. Kapag kayo ay nakita na magdadasal, kapag kayo ay nakita na nagbabasa ng Biblia, ipipersecute kayo, itutorture kayo. Walang Diyos ang mga komunista. Kaya nakita mo, hindi sila takot sa ipagpatay. Tingnan mo panahon ni Duterte, 30,000 namatay. Pinagjujugi, hindi sila takot pumatay ng tao kasi wala nga silang Diyos. Yun yung mga kaibigan. Yan ang katotohanan. Kaya nga nagtataka ako kung bakit may mga sinasabing relihiyoso daw, religious daw, religious group daw. Pero ang sinusuportahan ay yung pamilya na walang Diyos. Kaya nga nagtataka ako, babanggitin ko na INC. Kaya nga nagtataka ako sa INC. Sinasabi niyo religious group kayo, pero sinusuportahan niyo mga Duterte na walang Diyos. Mga Duterte na komunista. Ba? Diba? Yan. Ito pa, yung sinabi ni Sarah na saan mo gagamitin ng missile? Sinong gigera sa Pilipinas? Diba? Mga salitang hindi na bago. Ganyan na ganyan ang linya ng Beijing na tila ngayon ay inuulit ng isang opisyal ng gobyerno. Diba? So, tingnan natin totoo bang maliit na issue lang ang West Philippine Sea? So, narito ang maliit na ginagawa ng China. Okay, eto maliliit lang to. Ito lang naman ang ginagawa ng China sa Pilipinas. Water cannon attacks sa mga barko ng Pilipinas, March and April 2024. Ito pa, pagbangga at pagharang sa ating supply mission sa Ayungin Shoal. Yan. Ilang beses silang binangga, ilang beses silang hinarang ang pagsusupply sa Ayungin Shoal. Ilang beses ginawa yan ng mga Chinese Coast Guard at may naputulan pa nga, di ba, na daliri
sinampahan pa, yung barko mismo ng ating mga Coast Guard, sinampahan pa nila, ha? At pagkukuta at pagtatayo ng missile bases sa ating EEZ. O ito, nagkukuta sila at nagtayo sila ng missile bases sa ating exclusive economic zone. So yan ba? Simple ba yan? Ano, Sarah, simple ba to? Swarming ng daan-daang Chinese vessels sa Hulian Philippine Reef at iba pa. Yan, pagpapakalat ng mga Chinese militia vessels sa ating exclusive economic zone at saka sa Hulian Philippine Reef, Sunday Cay at iba pa. Ano pa? Illegal fishing, reef destruction at harassment ng mangingisdang Pilipino. So simple ba yan? Simple ba yan, Sara Duterte? Tanong ko lang. Ano pa? Pagbabaliwala sa 2016 Hague ruling na napanalo na natin. Yan. So, hindi po kinikilala ng China. Ang 2016 Hague ruling na naipanalo natin. So, ngayon, simple ba yan? Diba, itong mga bagay na ito ay nangangailangan ng aksyon, matinding aksyon galing sa Pilipinas? So, tama lang ang ginagawa ng Pangulo na paramihin ang ating mga missile. Dahil para ito'y maging deterrent, katatakutan ng China. Para isipin nila, ay, hindi pala natin to kakayanin. Ay, naku, kapag ginalaw natin to, masusugatan din tayo. Kumbaga, may panlaban tayo. Hindi yung basa-basa na isang pitik lang sa atin, wala, tapos agad. Kasi kung meron tayong mga missile, makikita ng China na, ay, wala, hindi natin to pwedeng kantiin kasi lalaban ito. At pag lumaban to, masusugatan din tayo. Masusugatan din sila, mga kaibigan. At dyan sa mga missile na yan na nilalagay dyan sa West Philippine Sea, maaapektuhan ang kanilang ekonomiya. Once na sila ay nagtangka, mga kaibigan, at nakipaglaban, kahit papano, masusugatan natin sila kahit maliit lang ang ating depensa kaysa sa kanilang defense. Diba? Pero magiging deterrent tayo. Yan ang gustong gawin ng ating Pangulo. Yung katatakutan tayo, at least katatakutan tayo, hindi tayo basta-basta nakakantiin ng China. Diba? Yan. And then, so sino yung binibigyang lakas ng mga pahayag ni BP Sara? Ang Pilipinas ba o ang China? Ang China. Hindi ito neutralidad. Ito ay tahimik na pagsuko. Hindi ito pagiging independent. Ito ay pagtutol sa sariling kakayahan nating ipagtanggol ang ating teritoryo. Sabi ko nga sa inyo, weak. Hindi pa man siya tumatakbo sa pagiging pangulo, pinakita na niya pagiging weak. No? Okay, weak siya. Katulad lang siya ng tatay niya. Weak leader. Okay. At kung may ambisyon siyang tumakbo sa 2028 bilang pangulo, dapat tanungin ng taong bayan. Kaya ba niyang pamunuan ng bansa kung mismong sa pananakop ay ayaw niyang pumalag? Tumpak! Ang isang leader, handa yan. Although wala kang gusto na makipag-away, pero kailangan mong handa. Kailangan handa ka lagi na may mga pagkakataon, dumarating ang mga pagkakataon na sa ayaw mo at sa gusto, kailangan mong lumaban. Tandaan nyo yan, mga kaibigan. Dumarating ang pagkakataon na sa ayaw mo at sa gusto, kailangan mong lumaban. Kasi kapag hindi ka lumaban, patay kayong lahat. Gusto mo tsutsugin kayong lahat ng walang kalaban-laban? My God! Pilipino ka ba? Sure ka ba na Pilipino ka? Kasi ang pagkakaalam ko sa mga Pilipino, matatapang tayo. May dugo tayong bayani. At kung titignan natin ang history ng buong mundo, ang Pilipinas, tayo ang maituturing na merong pinakamaraming bayani. Bakit?
Mga kaibigan, grabe, ang tatapang ng ating mga bayani, mga Pilipino. Wala tayong laban sa, mga makabagong makabagong armas ng, iba-ibang bansa na sumakop sa atin. Ano lang yung gamit natin, improvised guns, gulok, yung mga tabak, yung mga improvised sa mga bomba. Pero lumaban tayo, hindi tayo naging duwag. Tandaan nyo yan, may dugo kayong Pilipino, may dugo tayong bayani, hindi tayo duwag. Kaya yung sinasabing ito ni Sara Duterte, ito ay isang kaduwagan, nagpapakita ng kanyang pagiging weak leader. At ang isang weak leader ay walang karapatan. Walang karapatan kahit kaunti para mamuno sa ating bansa. Yun ang katotohanan. Sara Duterte is a weak leader. Wala siyang karapatan para mamuno sa ating bansa bilang presidente dahil ipamimigay lang niya ang bansa natin at hindi niya kayang depensahan dahil sa kanyang pagiging mahina. Mahina! Tulad din siya ng tatay niya. Saan lang siya matapang? Sa kanyang kapwa Pilipino. Matapang siya sa kapwa niya Pilipino. Pero pagdating sa ibang bansa, luhod. Pagdating sa ibang bansa, halik sa puwet. Pagdating sa ibang bansa, tuta ng ibang bansa. Yan ang mga Duterte. At yan ang nakikita ko ngayon kay Sara Duterte. Diba? Kaya yan mga kaibigan, no? Hindi mo kailangan maging spy para maging Manchurian candidate. Minsan, sapat na ang pag-uulit ng propaganda, paghihina ng loob, pagpapahina ng loob ng taong bayan at pagbaluktot sa katotohanan. So kitang-kita natin dito mga kaibigan na pinapahina niya ang loob ng taong bayan at kitang-kita natin dito na kumakampi siya sa China. 'Di ba? Yan. Ang Pilipinas ay hindi pag-aari ng China. Tandaan nyo yan. At hindi natin kailangan ng leader na mapagpanggap na neutral daw habang unti-unti tayong inuubos. Neutral? Mag-neutral ka habang yung China ay inuubos ang iyong teritoryo, habang ang China ay unti-unting pinapasok ang Pilipinas at kinakamkam, mag-neutral ka pa talaga? Are you sure? Are you okay? Hindi ka ba nakadroga? Baka naman nakatake ka ng drugs. Di ba? Tayong mga Pilipino ay dapat magbantay. Huwag tayong mapalilin lang sa mga matamis na salita. Kilalanin ang mga lider na tunay nakakampi at mga nagpapanggap lang. Mga kaibigan, no? So, kitang-kita natin kung sino ang nagpapanggap at kung sino ang tunay na leader. Diba? Yan. Mga kaibigan, itong Manchurian candidate na to ay isang user. User. Manggagamit. Yan. Ito ha. Manggagamit siya. Okay. Manggagamit, guys. Okay. Dali Bakit ayaw Wait. Uy, bakit ayaw? Sandali nga. I-save ko muna Save ko muna. Bakit ayaw? Maggagamit siya no? So, dali guys, ayaw Etong ano na to mga kaibigan, nagsasalita siya, no? Tungkol sa pagpapasalamat niya, no? Kay, dali. Sabihin ko na lang
Eto mga kaibigan, yung katatapos lang niya to, no? VP-elect Duterte thanks campaign manager Representative Romualdez. Eto mga kaibigan, yung katatapos lang, no, ng kanyang, sandali. Meron yata ako nito, sandali hanapin ko. Hanapin ko yung nasa ano ko na lang, nasa TikTok, no? So, yan. Okay. Sandali guys User siya guys, user, as in user talaga, no? So, nanggagamit lang po siya ng tao. Yan po ang kanyang gawain ni Sara Duterte, manggamit tao. At isa sa kanyang ginamit si Speaker Martin Romualdez. 32.2 million votes. Ulitin natin You did it all. You did very well. $32.2 million votes. You did it all. And alam nyo, pagod, puyat, luha, lahat yun ni Congressman Martin Romualdez. And as a candidate, I'm truly appreciative of how he took care of me. Duterte also thanked the people of Tacloban for their support despite her not being able to attend the Uniteam Grand Rally during the election period in Tacloban. So I am truly thankful for all that happened. It was a learning experience for me. And I am appreciative of all that you have taught me, kayong lahat, mga kababayan ko. And I commit to be beside you in the service. Yan. So, yan po O, di ba? Wala siyang utang na loob. Yan ang vice-presidente na walang utang na loob, no? Alam mo, okay lang naman kahit hindi ka magpasalamat no? Sige, wag ka magpasalamat kasi wala ka talaga utang na loob Pero yung gagawin mo na yung nagkakautangan mo ng loob ay sinisiraan mo pa. Huwag ka magpasalamat kung hindi mo ma-appreciate yung ginawa ni Speaker Martin. Okay. Pero huwag mo siyang sisiraan. Kasi lumalabas lang lalo yung pagiging walang utang na loob, no? Yan mga kaibigan. Yan po ang katotohanan. So, binibetray po niya ang mga Pilipino, no? Ito po sa ginagawa ni Sara Duterte. Yan. So, ngayon mga kaibigan, punta naman tayo sa ating topic, no? Tungkol dito kay Aimee. Yung ang dahilan po, bakit po si Aimee ay gusto pong dahilan po kung bakit si Aimee ay naninirang puri sa kanyang kapatid. Yun naman pala, gusto pala niyang maging presidente. Yan. Gusto pong maging presidente ni Aimee. Yan. Sandali search lang natin. Ito. Hira ni Sara Duterte sa Pilipinas, isang patunay ng kanyang kakulangan sa kaalaman sa kanyang pahayag. Ngunit ipinakita ni Sara Duterte ang kakulangan niya sa tamang impormasyon at respeto sa bansa. Ano ba? San Juanico Beach. Tourist spot daw ang San Juanico Beach. Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Beach? 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot Ang paninira ni Sara Duterte sa Pilipinas, isang patunay ng kanyang kakulangan sa kaalaman
Sa kanyang pahayag, muling ipinakita ni Sara Duterte ang kakulangan niya sa tamang impormasyon at respeto sa bansa. Diba? Ano ba? San Juanico Bridge. Tourist spot daw ang San Juanico Bridge. Alam niyo gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Ang bridge sa China, papunta sa Shenzhen, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. Gaano kahaba? 264 kilometers. Yun ang tourist spot. Yun ang modernization. See? Ayon sa kanya, 2.6 kilometer daw ang haba ng San Juanico Bridge. Isang malinaw na pagkakamali dahil ang totoong sukat nito ay 2.16 kilometers. Maliit man ang diferensya para sa iba. Malaki ang ibig sabihin nito pagdating sa isang leader na dapat may sapat na kaalaman sa mga simbolo ng ating kasaysayan at pag-unlad. Ipinapakita nito na hindi niya nauunawaan ang halaga ng San Juanico Bridge bilang isang mahalagang tulay ng turismo, kultura at koneksyon sa pagitan ng Samar at Leyte. Pero higit pa dito, malinaw na ang tunay na layunin ng kanyang biyahe sa Australia para siraan ang Pilipinas at ilantad ang sarili bilang tagapagsalita ng interes ng China. Imbes na itaguyod ang dangal ng ating bayan, mas pinili niyang dumisan ito sa banyagang lupa sa panahon na kailangan natin ng mga leader na may dangal at pagmamalasakit. Masakit makita na may ilan pa rin mga pinipiling ibenta ang bansa sa dayuhan kapalit ng sariling kapangyarihan. Yan po si Sara Duterte. Ang paninira ni Sara Duterte sa Pilipinas, isang patunay ng kanyang kakulangan sa kaalaman. Sa kanyang pahayag, muling ipinakita. Di ba? So, mga kaibigan, tingnan nyo Pilipino ka. Pupunta ka sa bansa, sisiraan mo ang Pilipinas. Tapos, ginawa pa niyang halimbawa yung bridge sa China. Lalo lumabas, mga kaibigan, kitang-kita, lumabas lalo ang kanyang pagiging mouthpiece ng China. So, yan po yung sinasabi ko, mga kaibigan. Si Sara Duterte po ay isang Manchurian candidate. Siya po ay kandidato ng China. Mula noon pa, candidate po siya ng China. Para kapag sila po ang naupo, alam niyo na yan, guys, happy-happy ulit ang China. Wala na, nakakalungkot. Mawawala po ulit sa atin, yung ating progress na nangyayari sa West Philippine Sea, na kung saan ay unti-unti na talagang ina-assert natin, mga kaibigan, na tayo ang dapat na may karapatan sa West Philippine Sea. At may plano pa ang gobyerno natin, mga kaibigan, na magdig dyan, na mag-explore ng oil, natural gas sa West Philippine Sea. Pero kapag natuloy na si Sara Duterte ang maging Pangulo ng Pilipinas sa 2028, lahat yan ay mawawala. Dahil ang West Philippine Sea po ay ibibigay lang yan seamlessly sa China. Obvious na obvious, Yan po ang buong katotohanan, yan po ang hindi alam ng ibang mga Pilipino na hindi po nagre-research at hindi po inaalam kung ano ba ang katotohanan. Nakadepende lang ang mga Pilipinong ito sa kanilang pagiging panatiko sa mga Duterte. Kahit na mali ang ginagawa ng mga Duterte. Grabe, mga kaibigan, ang paninira ni Sara Duterte sa Pilipinas. Tuwing pumupunta siya sa ibang bansa, hindi po niya dinadala ang Pilipinas para iangat. Sinisira po ni Sara Duterte ang Pilipinas. Yan po ang trabaho ni Vice Presidente Duterte, Sara Duterte, ang pumunta sa ibang bansa at para sirain ang Pilipinas. Biro mo, Pilipino siya. Pero sinisira niya ang Pilipinas. Ibang klase, di ba? Pilipino ka. Sinisira mo ang sarili mong bansa na dapat ay inaangat mo, lalong-lalo na ngayon na meron tayong laban sa West Philippine Sea. Pero eto ka,
pinalalakas pa niya ang loob ng China at pinapahina ang loob ng mga Pilipino at nangungumbinsi pa siya nangungumbinsi pa siya mga kaibigan na dapat ay hindi natin ipaglaban ang West Philippine Sea. Na tanggalin daw yung mga missile na yan. Alam naman natin mga kaibigan pag tinanggal ang mga missile na yan, tuloy na naman ang China. Magtatayo na naman ng kanilang mga military bases. Alam na natin yan guys So, wala. Sandali. Ito yun. Ayun, ito. Ito. Ito guys, kita ko na. Like to personally publicly thank Congressman Martin Romualdez for taking me in Lakas CMD and accepting the challenge to be my campaign, my two campaign managers during the last election. It was not without irritations and challenges, but you did very well. 32.2 million votes. You did it all. And alam nyo, pagod, puyat, luha, lahat yun ni Congressman Martin Romualdez. And as a candidate, I'm truly appreciative of how he took care of me. Actually, silang dalawa, dalawang campaign managers ko. I was always with food. I was always full. And lagi silang nagpapalitan na nagpapadala ng pagkain sa akin. So, campaign manager will send today. The next day, the other campaign manager will send me food. In fact, nung kinento ko yun kay President Marcos, sabi ko, sir, alam mo, napakaswerte ko talaga dahil busog ako lagi, dahil lagi ako ang pinapadalhan. Sabi niya, nasaan na ba ang mga campaign managers ko? Bakit hindi ganito ang nangyayari sa akin? So, I am truly thankful for